Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating segment na ito, Ang Take Ko, Ata ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, napapanood po tayo sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel nating ito. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta o Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, ang take ko, ata, dito po, dinidiscuss ko kung anong take ko sa mga maiinit na issue. May mga messages tayong natatanggap. Gustong malaman anong take natin sa issue na to, sa ganito, ganoong issue. Kaya itong segment na ito yung purpose nito. Kung mayroong mga mainit na issue at gustong malaman ang take ko, ito yun. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, galit galit nating senadora ngayon ay Congresswoman Leila de Lima na kinukumpara siya kay Bato. Galit si Leila. Bakit daw siya ikukumpara kay Bato de la Rosa? Hindi daw magkapareho ang kaso niya sa kay Bato. Ang pagkukumparang sinasabi, yung hindi uma-attend sa session ng Senado. Hindi uma-attend sa session ng Senado pero tumatanggap ng sweldo. Actually, ang nagsabi kasi nito si Senate President Tito Soto. Si Senate President Tito Soto. Kumbaga, ito naman talaga kasing si Soto, hindi rin natin maintindihan bakit niya pinagtatanggol si Bato. Bakit niya pinagtatanggol si Bato? Mali eh. Ngayon, para ipagtanggol niya si Bato, ni Senate President Soto, kinukumpara niya sa kaso ni Leila de Lima. Parang, si dating Senadora Leila de Lima nga eh. Hindi rin uma-attend sa session noon, pero tumatanggap rin ng sweldo. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, medyo nag-react si Leila de Lima. Kasi sabi ni Leila, iba naman ang kaso niya sa kay Bato, bakit sila ipagkukumpara? Ang sitwasyon ni Bato, si Bato pwede naman siya mag-attend sa session eh. Pwede siyang mag-attend at dapat nga mag-attend siya sa session kasi hindi naman siya nakakulong. Wala pa namang warrant of arrest sa kanya. Bakit siya nagtatago? Bakit siya hindi uma-attend sa session ng Senado? Bakit hindi niya siya nagtatrabaho pero tumatanggap ng sweldo? Sabi ni Senadora Leila, siya ang kaso niya, ginawan siya ng mga gawa-gawang kaso ni Duterte, trumped up charges. Kaya siya nakulong. Hindi niya kagustuhan na makulong siya. Gusto niyang umattend sa session ng Senado, pero hindi naman siya maka-attend dahil nakakulong siya. Pero yung hindi niya pag-attend sa session, involuntary yun. Kung siya lang ang tatanungin, gusto niyang umattend. Kaya lang dahil nakakulong siya, hindi niya magawa yun. Pero si Bato, ayon kay Leila de Lima, si Bato baliktad. Voluntary yung pagtago niya. Voluntary yung yung hindi niya pag-attend sa session ng Senado. Kasi pwede naman siyang mag-attend eh. Hindi naman siya nakakulong. Hindi naman siya pinagbabawalan. Talagang pwede siyang umattend sa session. Kaya lang, siya lang ang nag-decide na hindi na umattend sa session. Kaya sabi ni Leila de Lima, voluntary kay Bato ang hindi pag-attend. Siya, involuntary. Kasi siya napuwersang hindi mag-attend dahil sa nakakulong siya. Kaya medyo may hinanakit ang statement ni Leila de Lima eh. Sabi ni Leila de Lima, with due respect, SP Soto should not compare me or Senator Trillanes with Senator Bato's situation. Our non-attendance in Senate sessions
during our incumbency was involuntary. I could not be physically present in the Senate because I was in detention to face the fabricated charges filed against me, but then by the Duterte administration. On the other hand, Senator Bato is running away from possible arrest by the ICC. So, yun yung punto ni Senadora Laila, ni dating Senadora, ngayon Congresswoman Laila. Involuntary, hindi niya ginusto na hindi siya maka-attend sa session ng Senado. Si Bato de la Rosa, voluntaryo, ayaw, hindi talaga siya uma-attend. Pwede naman siyang umattend, pero ayaw niya. O, kaya iba yung kaso. Actually ngayon kasi, lumalawak yung nananawagan na dapat disiplinahin na si Bato. Kasi hindi ka nagtatrabaho, tapos tumatanggap ka ng sweldo, may 5 million pang monthly na budget sa operations ang opisina mo ayon sa napapabalita. Tapos hindi ka naman nagtatrabaho. Oh. Ngayon, anong ginawa ni Soto, ni Senate President Soto? Pinagtatanggol niya pa si Bato. Pinagtatanggol niya pa. Para maipagtanggol si Bato, kinukumpara niya sa nangyari kay Laila de Lima at kay Trillanes na kahit naman daw hindi umaattend sa session, tumatanggap ng sweldo. Pero si Laila de Lima, nagtatrabaho siya habang nakakulong. Araw-araw dinadala sa kanya yung mga kailangan niyang basahin, komentaryuhan, permahan. Hindi lang siya nakaka-attend physical sa session ng Senado kasi nga nakakulong siya. Gusto niyang umattend. Si Bato baliktad. Hindi naman siya hindi naman, wala namang warrant of arrest. Wala naman siyang kaso sa nakakulong siya. Kaya dapat umattend siya sa Senado. Sa parte ni Senate President Soto, hindi niya na dapat ito pinagtatanggol. Hindi niya na dapat pinagtatanggol. Hindi maganda na pagtatanggol niya si Soto. O kaya problema pa nung pinagtanggol niya, ginamit niya pa kay yung kaso ni Laila at ni Trillanes na ang layo naman ng pagkakaiba. Ang layo ng pagkakaiba. Kaya ito, dapat talaga tama si Laila de Lima. Disiplinahin na yan si Bato. Huwag niya nang idepensa nila Soto. O ito, mga kabunyog, mga kababayan. Banggaan sina Pulong Duterte at Attorney Kaufman, yung abogado ni Duterte, tungkol sa mga pahayag nila. Tungkol sa kalusugan ni Duterte. Kung si Duterte nga ba talaga ay pumapayat na, sobra nang ipinayat, na si Duterte nga ba talaga ay hindi na kayang yung kanyang pag-iisip, hindi niya na kayang humarap sa trial kasi hindi niya na alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi niya na rin nga daw nakikilala ang kanyang mga anak, kapamilya na bumibisita. Yan ang sabi ni Attorney Kaufman. Yung mga final niyang motion sa korte, ganun ang sinasabi niya. Yung kanyang interim release na hinihiling niya na interim release, unfit daw to stand trial. Pero sila Pulong, kapag bumibisita, nandun pa ngayon si Pulong, bumibisita sa kanyang ama. Ini-interview ng mga vloggers na supporters ng Duterte doon sa The Hague. Ang sagot ni Pulong, okay naman daw ang kanyang ama, alaga daw sa loob. Kahit si Kitty Duterte, kahit sila Sara Duterte, ganun din ang sinasabi. Ito lang naman si Kaufman ng iba ang sinasabi. Kaya, paano nila makukumbinsi ang ICC dyan na i-grant yung interim release? Siyempre nakakarating din sa ICC yung mga sinasabi ng mga dumadalaw sa kanya. Namumonitor naman ng ICC yung comment nila Sara Duterte, Pulong Duterte, yung mga anak niya sa pagdalaw. Malinaw yung sinabi ni Pulong okay naman ang kanyang ama. Mahaba lang daw ang buhok.
Oh, pero sa kabuuan okay naman ito, healthy daw ito, naaalagaan naman doon. Pero itong si Kaufman ano niya, ang pagkaka-describe niya ng sitwasyon ni Duterte, malala na, malubha na. Kaya ano na, at unfit to stand trial, kaya dapat ng palayain. Eh ang problema, banggaan ang kanilang mga deklarasyon, eh di lalong hindi maniniwala ang ICC diyan kay Kaufman. Hmm. Kumbaga, ang mga sinasabi ni Kaufman kabaliktaran ng sinasabi ng mga kapamilyang dumadalaw. Ano ba sila, wala ba silang GC? Hindi ba sila nag-uusap? Ha? Ano 'yan, eh, ha? Ano 'yan, contradictory yung mga statements nila, nagbabanggaan. Sinong papaniwalaan diyan ng ano, ng ICC? Kaya nga yung ICC may binuo ng panel ng experts para yun na yung ano nila, yung pagkakatiwalaan ng ICC. Ay malinaw naman yung sinabi ng panel of experts, eh, fit siya to stand trial. Oh, ano yun, eh, yun ang sabi ng mga experts na binuo. Kaya lang, ano pa rin, hindi pa rin tumitigil sila Kaufman. Gusto pa rin nilang questionin yung findings ng mga medical experts. Ah, at sila Kaufman kung ano-ano pa rin ang pina-file na mga motions, request sa korte. Malinaw, mga delaying tactics na lang, eh. Kaya lang yun na nga, 'pag nakarating sa ICC, yung mga sinabi ni Pulong at nila Sara at nila Kitty Duterte na ayos naman ang kalagayan nito, naaalagaan naman, nakakausap naman nila, oh, yun ano, eh. Plus yun din naman ang sinabi ng medical experts na binuo ng ICC para pag-aralan si Duterte, i-evaluate. Ang findings talaga, fit naman to stand trial. Ito lang naman si Kaufman ang pinipicture niyang sitwasyon, kakaawa si Duterte. Ay, ano ba 'tong si Kaufman? Hmm. O ito mga kabunyog, si Kung Miao Miao, itong si Kiko Barsaga, kakasuhan daw ang bilyonaryong negosyanteng si Rason, Enrique Rason. Ha? Kakasuhan niya daw at i-expose niya daw, ilalantad. Ha? Magpe-privilege speech daw siya. Pagbalik niya daw sa Kongreso, sa Kamara, magpe-privilege privilege speech daw siya. Sabi nito ni Kiko Barsaga. Ang issue ni Barsaga kay Rason, si Rason daw kasi ang ang nagbigay ng mga pera sa mga miyembro ng NUP. Ang NUP yung National Unity Party. Ito'y isang malaking partido sa loob ng Kamara, marami itong mga miyembro. Ito yata ang pumapangalawa sa Lakas CMD. Lakas CMD, NUP, tapos Nationalist People's Coalition. Yan yung mga nangungunang partido sa loob ng Kamara. O ngayon, ang sinasabi nito ni Barsaga, itong si Rason na siya ang nasa likod itong NUP, National Unity Party, binigyan daw ng pera ang mga miyembro ng PDP ay ng NUP para ang suportahan na speaker ay si Romualdez nung nakaraang eleksyon ng speaker. Kaya ang pasimuno daw ng mga korupsyon diyan sa Kamara ayon dito kay Kiko Barsaga ay itong si Rason. Pero ngayon, nagkaso na si Rason ngayong araw lang. 2 counts yata ng cyber libel. Kinasuhan itong si Barsaga ni Rason. Hindi, ang totoo niyan mga kabunyog, mga kababayan, itong mga negosyante naman talaga, itong mga malalaking negosyante, mga oligarchs, itong mga oligarko. Ito talaga, mayroon naman, hindi naman talaga mayroon naman talaga mga negosyante na nakikiano sila sa politika, may mga grupo silang hawak sa politika, may political party silang sinusuport. Halimbawa, ang yumaong si Danding Kuwangko. Si Danding Kuwangko, siya ang founder ng Nationalist People's Coalition, ha? Siya ang founder niya, Nationalist People's Coalition, NPC.
Noong 1992, tumakbo si Danding Cojuangco bilang presidente. 1992, kalaban niya si Ramos, kalaban niya si Mitra. Oh. Ang partido noon ni Danding Cojuangco, NPC, Nationalist People's Coalition. Vice President niya si ERAP, si ERAP nung panahon na 'yan. Oh. Yan yung 1992 elections. May partidong binuo itong si Danding Cojuangco. Kaya yung Nationalist People's Coalition, pag magpapakandidato ng presidente, halimbawa nung tatakbo si Chis Escudero noon na president, humingi sila ng basbas kay Danding Cojuangco. Siyempre, pag nakuha nila yung basbas ni Danding Cojuangco, yung Nationalist People's Coalition, yun ang magiging makinarya. Maraming pera si Danding para itustos. Gumagastos talaga siya sa eleksyon. Kaya yung mga miyembro ng NPC, Boss Danding ang tawag yan. Nung mamatay si Danding Cojuangco, kasi siya ang may-ari ng San Miguel Corporation, ang kasosyo niya sa San Miguel, si Ramon S. Ang, RSA. Ang alam natin, si Ramon S. Ang nakikialam rin sa politika. Pinagpatuloy ni RSA, ni Ramon S. Ang, yung ginagawa ni Danding. Yung pagtakbo nga ni Grace po at saka ni Chis Escudero noong 2016, Nationalist People's Coalition yun, NPC. Si Danding ang nasa likod nun. At si Ramon S. Ang. May mga nga noon na ang gamit-gamit na chopper ni saka private jet ni Grace po noon pagkampanya saka ni Chis. Yung mga private choppers at private jets ng San Miguel Corporation. Yun, maraming nagsasabi na ganun. Ngayon, kasi pag mayroon kang mga sa politika, mga senador, kongresista, siyempre yung mga negosyo mo mapoprotektahan at mapapaboran. Ngayon, itong si Rason talaga, Enrique Rason, pinapaniwalaan yan, kanya naman yung NUP, National Unity Party. Kung si Danding Cojuangco mayroong NPC sa si Ramon S. Ang, ito namang si Enrique Rason, mayroon din daw partido, yan ang NUP. Yan yung sabi. Yan siguro yung gustong ilabas dito ni Kiko Barsaga. Pero yung nagbigay ba ng pera si Rason sa mga kongresista para suportahan si Martin Romualdez, hindi natin alam yan. Pero yung mayroon bang nakikialam ba o sa politika itong si Rason? Ang alam natin sa mga nababasa natin, oo nga, yung NUP nga, yan yung party niya. Yan yung kanyang, kung si Danding ay mayroong NPC, saka si Ramon S. Ang, mayroon din itong si Rason na NUP. To yon, mayroong mga nabasa tayong mga articles na ganyan, na itong mga malalaking negosyante ay talagang nag-ano sa politika, nag-i-invest din sa politika. Pero yung namigay ng pera para butuhan si Romualdez, hindi natin alam. Pero yan, mapipilitan si Kiko Barsagang ilabas ang totoo diyan. O hintayin natin ano bang mga ebidensya ni Barsaga. Abangan natin kung ano bang masasabi niya. Pero yan kasing mga negosyante, yan, syempre sa panahon ngayon, yung mga oligarko na yan, oligarkiya na yan, nakikiano talaga yan sa politika. Halimbawa din si Villar. Si Villar na lang, negosyante yan. Bilyonaryo, pero may sarili rin niyang political party, yung NP, Nationalista Party. At siyempre, yung dalawang anak niya nga, senador eh. Kasi nga, yung negosyo, kailangan niyang maprotektahan. Kailangan niyang mapaboran. Kailangan mong mayroon kang leverage para hindi ka pag-initan, para mapaboran ang negosyo mo, maprotektahan, hindi gipitin. Kailangan mo ng mayroon kang political mayroon kang grupo sa politika na nagagamit mo para sa negosyo mo, para maprotektahan. Tulad ng Villar, may Nationalista Party yan. Yun na nga, si Danding Cojuangco, mayroong
Nationalist People's Coalition. At sinasabi nga na itong NUP naman, kay Rason naman yan. Pero medyo kasi seryoso yung aligasyon ni Barsaga na ito daw ay nagbayad sa mga kongresista. Kaya kinasuhan siya ni Rason ngayon, cyber libel. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.